Good morning po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Paul, pangalan ko po ay Paul. Ako po ay 5 years na freelance na editor. Bali ang ginagawa ko po ay sa mga events, weddings, same day edit. Bali itong tutorial ko po ngayon ay para sa mga newbie. Bali alam ko maraming mga aspiring na mga video editors na nahirapan na magsimula or yung pathway papunta dun sa maging stable yung income nyo sa pagpi-freelance as video editor ay medyo wavy. So, bibigyan ko kayo ng tips na siguro baka makatulong sa inyo kasi ito yung naging guidelines ko naman bago ko dumating doon sa point na yung kita ko as video editor ay nabago na ng konti yung lifestyle ko or nagkaroon na ako ng stable na income. So, pag nagsisimula ka as freelance na editor, ah, kailangan matrain mo ng mabuti yung skill set mo sa pag-edit. Bali, maraming lugar na pwede kang matuto, pwedeng eskwelahan, or kung talagang determinado ka sa YouTube, pag adin-adin mo lang yon. Tapos, wag mo rin munang hangarin na magkakaroon ka ng malaking kita sa umpisa. So, gawin mo munang foundation yung knowledge mo sa pag-edit plus yung magiging experience mo. Na yun, darating ang time na uh, naka-establish ka na ng skill set mo, magkakaroon ka na ng maayos na portfolio. So, ang editing skills, kailangan ng syempre yung medyo maayos yung computer mo. Siguro yung pinaka-basic kahit nga cellphone ngayon pwede na mag-edit. So makakapag-start ka ron. Kung paanong nag-edit sa cellphone, halos ganun din sa computer. Tapos pangalawa, kailangan ma-train mo yung sarili mo kung ano yung gusto mong pukusan na part ng pag-edit. Meron kasi tayo sa Facebook. Sa Facebook, sa experience ko, ang mga client na makukuha mo diyan, regular yung trabaho, yung project, kaso medyo maliit ang bigay ng sweldo. Kumbaga mura yung halaga ng project niya kasi minsan kadalasan mga ang target nila na range ng video ay 30 seconds to 1 minute. So, medyo marami kang makukuha ang client pero maiksi lang yung mga editing time. So, malaki ang chance na kung doon ang target mong puntahan, malaki, regular ang bayad doon pero hindi ganun kalaki ang kita. Ngayon ako as a freelancer, yung sinubukan ko na avenue na ma-train ang skills ko sa event industry. So, yun yung mga kasal o kaya mga binyag. Yun kasi ang same day editor sa atin dito sa Pilipinas, nag-range ng 4,000 to 8,000 yung per day na trabaho. Pero syempre yung mga medyo mas malaki ang bayad, medyo mas ano na yon, medyo ibang level na ng editing yon o kaya mahaba na yung experience ng gano'n. So, sa nanonood sa akin ngayon, ang target na viewers ko ay mga newbie. So, kung newbie ka at nanonood ka ng video ko,
malamang baka makatulong 'to. Umpisa na tayo dun sa basic computer set tsaka yung skill set mo mismo. Kung determinado ka, alam ko magagawa mo na yan. Ngayon, actual work test. Yung katulad nga ng binanggit ko kanina, kung depende yan kung anong goal yung market na gusto mong puntahan. So, i-guide na kita. Malaki ang kita sa event. Medyo maayos-ayos ang kita sa kanya. Kaso, ang mahirap lang kasi dito, pag sa event, merong time frame na kailangang abutin yung as a same day editor ha. Yung within the day, matapos yung nang maayos yung edit. So, mag-uumpisa ka rin sa maging trainee ka muna talaga. Ang gawin mo, sumama ka dun sa mga kilala mo na studio or mga photographer. Tapos dahan-dahan mong i-offer yung service mo sa kanila. Maganda mag-umpisa ka muna wag ka muna mag-expect na malaking bayad. Basta matrain mo yung skills mo na matapos yung isang edit within the day. Kasi malamang mag-umpisa ka niyan, may alam ka na pag-edit eh. Pero ibang labanan kasi yung sa actual na araw na yun. Matututunan mo talaga yun by experience na. Okay? Tapos yun, mag-trainee ka lang muna talaga. Hanggang dumating yung time na maging confident ka na pwede mo nang magawa ng mabilis yung trabaho mo. Ngayon, ang wedding industry kasi medyo yan eh. Medyo madugo siya. Ngayon, once na masira ka sa isang event na kunyari editor ka, hindi nagawa yung project, naku, ang laki ng tsansa na yun, career ending na story na yun. Kasi mabilis kumalat yung balita na ganun, may isang editor, ganito nangyari, ganito, ganyan. Hindi na-solve, nagka-problema, so, mahirap malagay ka kagad sa ganung sitwasyon dahil ang hirap bumangon nun, masisira ka, kalat yung balita kagad ngayon dahil sa social media. Syempre magagalit yung couple dun sa pwedeng studio owner o kaya yung kakilala mo na nag-hire sa'yo. Once in a lifetime event kasi ang kasal. Kaya pag pakiramdam mong alanganin ka pa, wag mo munang applyan yun na maging editor ka sa mga ganun. Alam ko talaga itong profession na to, nandun tayo sa lakas ng loob eh. Pero ang ma-advise ko, i-goal mo muna yung may mapatunayan ka, makabuild ka ng relationships dun sa mga taong kaparehas ang hilig mo tulad yung mga nasa event. Kasi kung magsisimula ka, ang laki ng tsansa na yung mga taong kasama mo na maayos na team sa umpisa, matagal kayong magkakasama niyan. Pero kung mangyari na magkaroon ng aberya, may masira na event, may hindi nagampanan dahil sa edit na yun, pwedeng maging na yun, katapusan ng karir. O kaya medyo magpapahinga ka muna ng matagal-tagal bago may kumuha ulit sa'yo. Okay? So, yung pang-apat na skills na kailangan natin, minsan dito nagkakaproblema halos lahat ng pansin ko mga freelancer. Kasi habang nadami ang event mo, lumalaki ang kita mo, hindi maiwasan na merong mga editor minsan or kaya mga freelancer minsan na nagkakaroon na sila ng attitude. Ngayon, kung nakikinig ka rito sa video ko, ang ma-advise ko, maging humble ka palagi. Kahit kaninong makakasalamuha mo na kahit tumaas na ng tumaas pa yung level mo ng skills mo tsaka ng event mo nagsunod-sunod na,
kumbaga nagkaroon ka na ng stable na income dito sa profession na 'to, be humble. Yung pinakahuli, ito ang pinakahuli, maraming naligwak ng mga freelancer dahil rin dito sa ano, itong pinakahuli kong sasabihin, maraming freelancer na hindi nagsa-succeed dahil hindi minamaster o kaya hindi pinapansin tong halaga ng huli kong sasabihin. Ang pinaka-last na kailangan ma-establish, yung network mo as business. Kumbaga yung mga connection mo sa mga naging nakatrabaho mo, kailangan maalagaan yun. Hanggat maaari, iwas ka sa politika ng yabangan sa freelancing o kaya sa event. Bali ako video editor ako ng event kasi darating ang time, konti ang client, mag-aagawan ng client yan. So, minsan, nagkakasiraan dahil doon. Ngayon, ang ma-advise ko, hanggat maaari, kung kaya, pangalagaan yung network, yung connection natin sa mga katrabaho. Okay? Bali, itong ipapakita ko ngayon, yung huling edit, last same day edit na ginawa ko noong February 15 sa Tagaytay. Bali, ang call time namin dito, tulad ng sa sample ko sa personal experience ko, ang call time namin ay 10 a.m. Ang kasal ay alas 4 ng hapon. So, pagdating namin doon, dahil matatagal na kami magkakasama, alam na namin pare-parehas kung anong gagawin, kung anong kailangan ko sa shoot, ginagawa na ng shooter yun. So, yung pinaka-last part ng video ko na to, yung pakita ng sample ng nagawa na same day edit. Anim na taon pagitan natin. Grade 6 na ako, pinapanganak ka pa lang. College na ako, elementary ka pa lang. 7 years bago ako nakagraduate ng college. Kahit saan man maparating, Ngayon naiintindihan ko na kung bakit. hanap pa rin Nangyari yon siguro, nasa maling timeline ako. at kahit anong Alam ni Lord na kung gagraduate ako sa tamang panahon, sa'yo pa rin uuwi. hindi magkukus yung landas natin sa PGI. Dati humiling lang ako na babaeng magmamahal sa akin. Binigay niya package deal. Palagi Maganda, mapagmahal, maalaga, matalino. Sarap magluto. Yan, ito naman. Yung actual na paggawa ko ng same day edit. Kasi mag-uumpisa yan, magbibihis pa lang sila. Tapos i-interview na sila kapag depende to sa sitwasyon na. Minsan kadalasan sa amin, sa grupo namin, ini-interview namin yung groom and bride pag nakabihis na sila. Ngayon, kunwari dumating kami doon ng alas 10 ng umaga, 10, 11, 12. Yung unang 2 hours na yon, yung clips na makakuha sa preparation na yon, ako bilang editor, nililinis ko na siya. Pero hindi ko pa siya nilalatag talaga sa timeline. Bali, isi-segregate ko yung malinis na mga cut. Tapos, pag na-interview na sila, yun ang pupukusan ko ng time ko kung ano yung kinikwento nung groom and bride. Yung kwento nila nung paano sila nagkakilala. Doon ako magpo-focus ngayon sa kwento na yun. Ngayon, pag nalagay ko na yun, kung mapapansin nyo yung sa timeline ko. Ayan, kwento. Itong part na to, kwento to ng groom and bride. Ayan. Ngayon, yan lang munang layer na yan ang nilalagay ko. Yung kwento nila, yung kung paano ko ipa-pattern yan sa tunog. Okay? Yung tunog naman, tungkol naman sa tunog,
ano pa lang yan, day before the event, nire-ready ko na siya kung ano yung tunog kong gagamitin or maglalagay ako ng mga possible choices ko pa ng kanta na pwedeng gamitin bago yung event. Kasi minsan minsan kapag doon mo mismo sa event to gagawin, yung maglalatag ka ng tunog or wala kang plano para sa tunog, mahirapan ka. Kasi nagugol din ng time to, yung paghanap ng tunog na aayon. Ngayon, ang ginagawa ko, a day before the event, nakalatag na yan sa isip ko, ano yung tunog na gagawin ko. Tapos ilalatag ko na siya sa Premiere. Ngayon, pag umpisa nung preparation nila, kung wala pa yung interview, lahat ng clips yun, lilinisin ko muna yun. Pero hindi ko muna ilalagay yun sa timeline. Ang pinakahudyat ko na bago ilagay yun sa timeline, yung malinis na clips, kailangan magkaroon muna ako ng established na kwento ng groom at bride. Ito yun. Etong layer na to yun. Ngayon, pag nalatag ko na yung kwento nila, sa ako naman dahan-dahang ilalagay yung mga clips na possible na makakaganda ron sa video. Okay, tuloy natin yung video. Business-minded. Sino ba naman ako para tanggihan yung blessings ni Lord? Year 2018, nung nagkakilala kami sa work, sa Perception Gaming. Friends lang, tsaka workmates yung turingan namin that year. Doon kami nag-start, mga late ng 2019, pares kaming single. Di man araw-araw na Sabi niya, nakangiti. gusto mo sumabay kumain, ganyan. Ilang Tapos beses sinahatid niya ako na sa rin boarding tayo house. umihindi. Sabi niya along the way lang daw. Pero nung na-try ko na simula office, pauwi sa kanila, hindi naman pala. Sinasadya niya yung place. Away ba't di natin di na namamalayan? Ayun nga yung iconic funny things. Hindi ko rin may paliwanag. Basta Tayo. isang umaga nagising na lang ako. Ngunit sa Sabi ko na lang na siya na yung gusto kong pakasalan. palagi Hindi ko rin mapaliwanag. Nakamdaman ko yun. babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Yun yung moment na sigurado na ako. Pinlano ko na magpapropose ako sa kanya. Pipiliin kong maging sa'yo ulit-ulitin. Dahil kayo nagmamahalan, ngayon kayo ay mangangako sa isa't isa. Inyong pagtibay ng pagmamahalan sa pamagitan ng pangako ito na siyang magbibigay sa inyong dalawa at ito din ang inyong magiging kasunduan sa inyong mga magulang na rito ngayon sa inyong maninang at ninong at matiling pananuhin higit sila sa ating Panginoon. Na sinasabi rito na mula ngayon kayo ay magsama sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, sa kalungkutan at kaligayahan hanggang sa ilan habang kayo nabubuhay. Yan. Ito rin sa experience ko rin, hanggat maaari na may malalagay ka na magandang audio nila, ilagay mo dun sa music, tapos laruin mo na lang yung kung anong clips yung ilalagay mo. Sa experience ko sa pag-SDE, ang laking wow factor nung nung mapanood nila yung parang baliktad siya. Kasi papanoorin ng groom and bride to pagtapos ng event nila. Parang ito yung pinaka pang close nung event. Ngayon, kung mapapanood nila yung pinakahuling nangyari, kunyari, unang video mapapakita mo, nasa reception na kagad yung video, ang laking wow factor nun sa viewer na groom and bride. Kaya ako, minsan, depende sitwasyon, minsan umpisa ng video, yung dulong event na yung pinapakita ko. Tulad ng minsan sa reception na, o kaya yung nakabihis na sila. Tapos, parting unahan,
ko rin nilalagay yung opening ng yung sa simbahan. Parteng unahan ng kanta. Pero ano na yan, depende yan sa mood ng araw na yun na nag-edit ka. Bali sa sample ko lang na to, yun nagkataon na ginawa kong diskarte para sa video na to. Oh, eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli, palagi. Tapos sa experience ko rin, yung kadalasan yung sound sa simbahan talaga ang hirap niyang ma-perfect. May time talaga na ma-echo siya o kaya minsan yung pare hindi siya yung dire-diretso lang siya magsalita. May mga ganun na hindi lahat ng pare ay speaker. So kadalasan sa kanila nagsasalita lang ng parang normal na pakikipag-usap. Kaya minsan yung makikita niyo sa YouTube na video na ang galing ng pagkaka-deliver ng pare ng salita. Ano yun? Gold yun, yung mga ganong sitwasyon. Pero majority talaga ng mga pare na nagsasalita sa simbahan, parang nakikipag-usap lang din sila na normal. Kaya pag napatiyempo sa ganun, sa experience ko, ang hirap niya ang hirap niyang ilapat sa kanta. Wala, sa experience ko lang yun. Basta kung sakaling makakita kayo ng ganung sitwasyon, kayo nang bahala maglaro. Ngayon, ang ginawa ko rito sa video na to, yung preparation nila, nasa dulong part ng video. Hanggang sa huli kong hinga. Ikakasal na ako! Tapo mo doon! From Mississippi, we're searching for a sound. Set fire to the real nitty-gritty, and my feet never touch the ground. I turned it inside out till I couldn't tell which way was down. My whispers turned to shouts. Now my feet don't touch the Next week na lang sa Boracay. Hi love, may this silver jewelry bring timeless elegance and sparkle to your life, just as you bring warmth and joy to everyone around you. Wishing you all the beauty and grace, I love. Yun. Ayun. Kaya naman sa dulo ko na nilagay yung jolly na music. Kasi kadalasan pag nanonood ng SDE habang may mga sitwasyon na yung mga viewers habang padulo na ng padulo yung video, minsan nahahabaan na sila or kaya nababawasan na yung energy nilang manood. So, sa akin, yung discarding nakita kong magandang gawin, sa dulo ko nilalagay yung yung masaya na kanta para
masabik sila lalo. Bali pinapahapyawan ko lang yung unahan ng pasabik ng konti. Pero yung pinakadulo talaga, nandun yung jolly na music. Ayan, kung sakaling nanonood ka at beginner ka pa lang na video editor, sana may matulong tong video na to. Maraming salamat sa inyo. Mag-upload pa ako ng maraming tutorials. Thank you.